Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5, versikulo 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ito po ang totoo. Matapos tayong makipag-isa kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang ating pong pagkatao ay mapapalitan gaya ng kanyang ipinangako. At ito po ay mararanasan natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na isusugo niya sa atin. Patunay na tayo ay kanyang mga anak. Ito ang 5 sa nakamamanghang bagay na mararanasan mo kapag ang banal na Espiritu ay sumasa iyo. Una, mapupuno ka ng pag-ibig. Mararamdaman mong malaki ang pagbabago sa iyo spiritually. Ang puso mo na parang bato ay tila napalitan. Mapupuno ka ng pagmamahal sa iyong pamilya at sa iyong kapwa. Madali mong mapapatawad ang lahat ng mga nakasakit sa iyo at ang mga nakagawa ng mga maling bagay sa iyo. Mararamdaman mo ang kakaibang pag-ibig ng Diyos sa iyong kapwa. Kung dati punong-puno ka ng galit, hinanakit at sama ng loob, lahat ng yan ay tila napalitan ng busilak na puso na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Mga taga-Roma, Kabanata 5, versikulo 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Oo, isang katangian ng banal na Espiritu Santo ay ang pag-ibig, at ito ay ibubuhos ng ating Panginoon sa ating mga puso bilang kaloob. Kaya't huwag kang magtaka kung ang dating puso mong bato ay napalitan ng pusong punong-puno ng pag-ibig. Pangalawa, ramdam mo ang kakaibang sigla at kasiyahan. Kung dati ay halos di ka makapagpuri dahil sa mas gusto mo ang mga secular songs, kung dati ay halos hindi ka makapanalangin dahil naaantok ka, kung dati ay hindi ka halos makapagbasa ng Biblia dahil naboboard ka, kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu, magkakaroon ka ng ibang sigla na makipag-usap at maging mas malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya, pagdarasal at pagbabasa ng Biblia. Mararamdaman mong may kakaibang sigla at kapayapaan ang hatid nito, bagay na hindi mo magawa at maramdaman nung ikaw ay dati pa. Sigla at pagmamahal mo sa Diyos bilang isang anak niya. Mga taga-Roma 14:17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan kaloob ng Espiritu Santo. Oo, ang mararamdaman mong katuwiran, kapayapaan at kagalakan ay dahil sa Espiritu Santo na sumasa iyo. Pangatlo, mararamdaman mo ang kakaibang pagkaunawa. Maging ang isang tao ay may mataas na degree o pinag-aralan o kasing talino ni Einstein, ay mahihirapang maunawaan ang nilalaman ng Biblia kung wala sa kanya ang banal na Espiritu, kumpara sa isang taong bagamat halos walang natapos na pag-aaral, subalit kinakasihan ng banal na Espiritu, ay higit na mauunawaan ang laman ng Biblia. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ang tagapagturo sa Kanya. Juan 14, versikulo 17. Siya ang banal na Espiritu ng tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya
at sa inyo magpakailanman. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin at magbibigay ng kaunawaan sa lahat ng mga kaloob ng Diyos sa ating buhay. Unang mga taga-Korinto, Kabanata 2, versikulo 12. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob ng Diyos. Pang-apat, mararanasan mo ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Gawa, Kabanata 1, versikulo 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko. Kung dati ay nabubuhay ka sa kasalanan dahil sa pita ng laman, kung kaya't napakadali mong matukso, ngayon ay mararanasan mo ang kapangyarihan kung paano labanan ang mga tuksong ito. Kung dati lugbok ka sa problema, ngayon ay mas magaan ang lahat dahil alam mong hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kung noon, puro kakabiguan, ngayon ay mapupuno ka ng pag-asa at kapayapaan dahil sa Diyos. Kung noon ay takot ka sa maraming bagay, sakit, anumang sakuna, maging ang kamatayan ay hindi na katatakutan kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo. Ikalawang Timoteo, Kabanata 1, versikulo 7. Sapagkat hindi tayo binagyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Panglima, mararamdaman mong may nananalangin sa iyo at magtuturong manalangin. Sa mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 6, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang banal na Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sabihin. Kung dati ay nahihiya ka pag nahilingan kang manalangin, o natatakot ka, baka magkamali ka, o kaya ay hindi mo alam ang sasabihin mo sa panalangin. Subalit kung nasa iyo ang banal na Espiritu, ay siya mismo ang mananalangin para sa iyo. Ang lahat ng mga tamang salita sa panalangin mo ay lalabas sa bibig mo dahil sa banal na Espiritu. Maging sa sarili mong panalangin, ipapaisip sa iyo ng banal na Espiritu kung ano-ano at sino-sino ang mga dapat mong ipanalangin. Hindi ba't kamangha-mangha ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa atin? Bukod sa siya ay tatak natin bilang mga tunay na anak ng Diyos. Siya din ang ating tagapagturo, taga-aliw, tagapanalangin, tagapagbigay ng kapangyarihan, tagabigay ng pag-ibig at taga-disiplina sa atin. Ilan lamang ito sa mga kamangha-manghang bagay na mararanasan mo kapag ang banal na Espiritu ay sumasa iyo. Mapalad ang mga taong nananahan sa Kanya ang banal na Espiritu sapagkat siya ay tunay na anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Natanggap mo na ba ang banal na Espiritu na kaloob ng Diyos? Kung hindi pa, taimtim mo itong hilingin at ipanalangin na sumaiyo ang banal na Espiritu gaya ng ipinangako ng Panginoon. Dalangin ko na sa mga oras na ito ay bumaba ang banal na Espiritu sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.